Ngayon, nagtinda ako sa tabi-tabi. Kumita ako ng 800 piso. Kung ganoon kalaki ang kikitain ko araw-araw. Hindi na kailangang maghirap sa probinsya ang nanay at tatay ko. Ngayon, alas 4:30 na ako nagising para magtrabaho. Bukas, mas maaga pa. Sige. Hoy. Hello, ma. Anak, may sikreto. Ang pamilya natin. Hindi ko na talaga kayang itago. Anong sikreto yon? Yung tatay mo kasi, ayaw niyang umamin. Hanggat wala kang girlfriend, saka lang siya magsasabi. Hindi naman yan madaling hanapin. Girlfriend. Wala akong pakialam. Kung hindi ka pa kukuha ng girlfriend, huwag ka nang umuwi para makita kami ng tatay mo. Saan ako kukuha ng girlfriend para sa kanya? Presidente Chen. Siyang Master Chen lang naman. Ang nag-anyaya sa iyo para mag-dinner sa hotel. Huwag mo kaming pahirapan. Bakit sa gitna ng kalye, nag-aaway ang marami? Kung mag-aaway kayo, huwag nang magsalita ng marami. Kahit gaano ka kagaling, babae ka pa rin. Sugurin niyo siya. Tigil. Mga lalaki kayo, pero babae ang inaapin nyo. Anong klaseng ugali yan? Umalis na kayo. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng pulis. Ang kalaban ninyo ay ako. Ang galing. Presidente Chen, mukhang ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob, ha? Chen K. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maplano laban sa akin? Ang Ningxi Group ay mamumuhunan sa 12 bagong pamilya, at ang aming pamilyang Chen ay kasali na roon. Mula ngayon, ang aming pamilyang Chen ay magiging tulad ng dragon sa langit, at ang pamilya ninyong Shen ay tuluyang hihina. Ningxi Capital. Tama. Ang numero 1 Ningxi Group sa buong mundo. Sa tulong nito, kahit baboy ay makakalipad. Kaya, Shen Fuyao, pakasalan mo ako. Sa hinaharap, maaari kitang bigyan ng bahagi sa ari-arian ng Ningxi. Hindi ako interesado. Aray, tama na yan, Shen Fuyao. Sa ugali mong palaway, maliban sa akin, sino pa ang magkakagusto sa'yo? May magkakagusto. Ako. Hindi ako nangangahas. Ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataong sumagot. Nakangahas ako. Nakita mo na, ako si Shen Fuyao, maghanap ng lalaki. Madali lang yan. Kung hindi ka lang sanay sa away at may hawak na patalim, sino ang makikipagrelasyon sa'yo ng madalian? Sige, Shen Fuyao. Kung gusto mong makipaglaro, sasamahan kita. Hindi ko lang alam kung ang tatay mo ay makakatiis. Probinsyano. Palaka, gusto pang kumain ng karne ng gansa. Kung gayon, gusto kong malaman kung paano mo nahabol ang presidente ng Black Sparrow Society. Mahal. Hindi ka makakatakas. Ikaw nga talaga ang leader ng Black Sparrow Society. Yung nakakatakot na babaeng demonyo sa ilalim ng lupa. Boss, pasensya na, na-late kami. Okay lang. Iniligtas ako ng kuya na ito. Ako, wala naman akong naitulong. Umuwi na kayo. May gagawin ako mamayang gabi. Sige po. Uuwi na kami sa headquarters. Mula ngayon, ikaw na ang boyfriend ko. Sandali ito, masyadong biglaan, hindi pa ako sumasang-ayon. Naku, kinainan ako, ang bango. Ngayon, Ako. kung hindi ka pa tumango, hindi ako mag-aatubili. Nagawin na ang dapat gawin. Sige, papayag na ako. Ang ekspresyon mo. Natatakot ka ba sa identidad ko? O natatakot ka na ako ay isang maldita? Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Mahirap lang ang pamilya ko. Huwag ka nang magtrabaho sa hinaharap. Ako ang bahala sa'yo. May kotse ka ba? Meron. Kung gayon, samahan mo akong umuwi para makilala ang mga magulang mo. Ngayong gabi na ang kasal at tuluyan na. Ano? Tuluyan na. Hoy, bahay mo to. Di ako, hoy. Ako si Ningxi. Sige, mahal. Tara, makilala ang mga magulang. Teka, sandali lang.
Ano na naman? Mga 1 oras pa lang tayo nagkakilala. Di ba parang ang bilis naman? Parang ang bilis naman. Sa tulong ng Ning family, ang Chen family, ay siguradong magiging top family sa Haicheng. Kaysa naman ma-pressure ako sa hinaharap. Mas mabuti pang pakasal ng biglaan. Sa tipo kong tulad mo, pakasal ng biglaan. Si Chen Qi, di niya magugustuhan. Ang babaeng nawalan na ng birhinidad. Hoy, ano na iniisip mo? Tara, ngayong gabi, kailangang matuloy to. Ha? Paano ko to sasabihin sa mga magulang ko? Hala. Ang gabi na, wala pa rin ang nanay at tatay ko. Mas mabuti nga, tawagan mo ang mga magulang mo. Bumili ka ng ilang wedding invitation. Wedding invitation. Para saan? Siyempre, para ipaalam sa buong mundo na ikaw, Ningxi, ay akin na. Tatawag ka o hindi? Sige, tatawag na ako. Tatawag na ako. Ma, kayo. Anong ginagawa nyo? Kasama ng ate mo. Nasa kabilang barangay, nagmamassage para kumita ng extra. Ang gabi na, may kailangan ka. Ako. May girlfriend na ako. Ano? May girlfriend ka na. Nandito siya ngayon sa bahay. Baka gusto niyong umuwi para makilala. At saka, dala kayo ng wedding invitations. Tol, uuwi na kami ni nanay at tatay. Talagang tunay kang Ning, Tol. Ang bilis mo. Z, bakit ako bibili ng wedding invitation? Ay nako, sabihin ng anak natin. Sundin mo na lang, bilisin mo. Gusto ko nang umuwi para makita ang manugang ko. Ay, binabaan na ako. Nako, uwi na ang nanay at tatay ko. Uminom ka muna ng tubig kung gusto mo. Ito ay white jade cup mula sa panahon ng Kaowei. Anong white jade? Regalo yan ng pottery factory sa bayan namin. Sigurado ka? Siyempre. Ito ay golden Nanmu table, na kahit ang oil prints ay di mabibili. Golden Nanmu table. May ganito kayong kumpleto. Ano yan? Ay, may matching chair pa. Gawa sa Huang Hollywood. Anong sinasabi mo? Mali ka yata. Marami na akong nakitang koleksyon, kaysa sa kinain mong kanin. Sa totoo lang, saan mo nakuha ang mga bagay na to? Ay, ang mesa, ang silya, binigay lang sa amin ng matandang carpenter sa baryo dahil hindi niya gusto ang gawa niya, ibinigay sa amin. Siguro, parang imitation lang, ng 2 klase ng kahoy na sinasabi mo. Hindi ako magkakamali dito. Kahit ang, hindi pansinin na pendant mo. Kahit ang pinakamayaman sa mundo, hindi makakabili nito. Ang pendant na ito, suot ko ito mula nang ipanganak ako. At saka, noong nakaraang linggo lang, nalista kami bilang mahirap kung talagang may mga bagay na sinasabi mo, na ibenta na ng mga magulang ko. Para, ganito ang kalagayan namin. Talagang mahirap nga. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Hoy, anong oras darating ang mga magulang? Kung matagal pa, maantala ang kasal natin. Talagang magpapakasal ka sa akin. Sa pamumuhunan ng Ning Capital, ang Chen family ay tiyak na magiging super family. Iyan ang sigurado. Habang ako, may pagpipilian pa. Kailangan kong magdesisyon agad. Ning Capital. Napaka-powerful. Talagang powerful. Pero pag-uusapan, Ning din ang surname mo, kung ikumpara sa Ning Capital. Parang langit at lupa ang pagkakaiba. Hindi ako makakapantay sa kilala sa buong mundo na pamilya, na mga tao. Pero, paglingkuran mo ako ng maayos, gagaran ko ang buong buhay mo. Ng kayamanan. Nandito ako. Hoy, Tatay, nanay, tatay. ito ang girlfriend na sinasabi mo. Tatay, nanay, ako si Shen Fuyao. Ako ang asawa ng anak ninyo. Kapatid na babae. Ang ganda. Ikaw ba ang isisi ng Ning's Capital, Ginoong Ning? Ha? Hoy, mali ang pagkakilala mo. Paano ako magiging CEO? Nakita kita sa financial news at sa global press conference ng Ning's Capital. Imposible yan. Malapit na malapit ako sa ate ko. Kung siya, sasabihin niya agad sa akin.
Oo nga, tama siya. Noong nakaraan, nag-apply pa nga ako sa Ning's Capital. Hindi ko alam kung matatanggap ako. Siguro dahil, medyo kamukha ko, yung CEO na yun. Kaya nagkamali ka. Baka nga nalito lang ang mata ko. Xiao Shen, pinabili mo kami ng mga ito ni Ace. Ganito kasi ang nangyari. Pinilit ni Chenki ang tatay ko. Napakasalan ko siya. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Kaya't napaka-urgent ng sitwasyon. Kailangan kong pakasalan si Ningzi ngayong gabi. Kasalan at pagkatapos magsasama na kami. Ngayong gabi? Ito, hindi ba't masyadong minamadali? Hindi pa namin lubos na kilala. Ako ang nag-iisang anak ng Shen clan sa Haicheng. At pinuno rin ng Black Sparrow Society. Pero huwag kayong matakot. Medyo matigas ang pamamaraan ng aming Black Sparrow Society. Pero sa totoo lang, ang ginagawa namin ay charity at public service. Talagang mabubuting tao kami. Naniniwala ako. Alam ko ang mga ginagawa at mga pinapakita ng Black Sparrow Society nitong mga nakaraang taon. Nasa listahan din ang Black Sparrow Society sa aming pagpili ng 12 batang kumpanya para sa programa. Kayo, Nakita ko ang kanilang mga datos nung nag-a-apply ako sa Ning Capital noon. ganun pala. Iyon nga, Xiao Shen ha. Kami ang pinakamahirap sa buong baryong ito. Hindi ka ba nag-aalala na hindi kami karapat-dapat sa'yo? Ang pagmamahal ang pinakamahalaga. Hoy, gising ka. Ayos ka lang ba? Hi. Bini-bini, ayos ka lang ba? Sa buong buhay ko, siya na ang pipiliin ko. Kaya, pwede na ba tayong magpakasal? Oo. Magpakasal na tayo ngayon din. Chong Wei, ihanda mo ang mga sobra. Sige, Maria. Pa, Ma, inom po kayo ng tsaa. Manugang, ito ang munting handog namin ni Mama at Papa. Ang dami, nanay, tatay. Hindi ba't mahirap lang tayo? Oo, mahirap. Pero nagtipid si Mama at Papa sa mahabang panahon, kaya nakapag-ipon ng konti. Sila kasi, itinuturing ka na nilang tunay na anak, handang gumastos. Xiao Shen ha, isuot mo itong jade bracelet. Ito ang simbolo ng babaeng puno ng angkan namin. Nanay, tatay, ang tagal na simula no nang huli akong pinahalagahan ng ganito. Pa, Ma, mahalaga ang bawat sandali ng gabi ng kasal. Sa susunod, hindi na kami sasabay sa inyo. Ito. hoy. Huwag kayong masyadong maingay. Mga bata, mag-ingat kayo, huwag sosobra. Opo, alam na po namin. Parang ang bilis naman ng takbo ng relasyon natin. Masyadong mabilis. Baka naman, mag-usap muna tayo. Para magkakilala ng husto. Ang tunay na lalaki dapat diretsahan. Ang pag-aatubili para lang yan sa mga babae. Hoy, ikaw, hindi ka ba babae? Hindi ako babae. Ako ay isang babaeng tigring kumakain ng tao. Ngayong gabi, sumunod ka na lang. Sandali. Sa labas? Parang may tao. Bakit walang ingay? Kanina pa, maingay naman. Nay, ako na. Pagod na kaya? May tao sa labas. Nakakaabala sa pagganap ko. Sa tingin ko, hindi mo lang talaga kaya. Maraming dahilan. Hindi iyon ang dahilan. May tao sa labas. Parang may nakatingin sa akin. Hindi ako comfortable. Sige na. Ngayon ang huling araw ng regla ko. Bukas, hindi kita palalampasin. Gusto mo man o hindi, magagawa mo. Ay naku, hindi talaga iyon ang dahilan. Ang bango. Kung hindi ka pa matutulog, pipilitin na kita. Matutulog na ako. Magpalit ka ng damit. Magpapalit na ako. Parang, natulog na nga. Tapos na. Mahina pala ang kapatid mo. Huwag kayong magsispy, maging desente naman kayo. Bukas, bibili ako ng mga dekalidad na halamang gamot para pampalakas ng anak natin. Oo nga pala, Rosas. Bukas, sa tingin ko, pupunta sila sa pamilya Shen para magpakilala. Maghanda ka agad ng regalo.
iPadal mo bukas para kay Z. Huwag tayong maging bastos. Hindi kayo sasama. Kami ng tatay mo. Maghahanda pa para sa pamamana ni Z sa Ning Capital. Sa pamilya Shen naman, ikaw muna ang pumunta para sa amin. Ay nako, sa wakas, hindi na kailangang magtago ng yaman. Sige, naiintindihan ko, Maria. Isa pa, ipaalam sa lahat ng pamilyang napili para sa pamumuhunan ng Ning Enterprises na pagkatapos ng 3 araw, ang tagapagmana ng Ning ang mag-aanunsyo. Sige, naiintindihan ko, pa. Mahalaga ito. Pupunta na ako ngayon sa bawat pamilya para personal na mag-anunsyo. Boss Ning, ang tagal nating hindi nagkita. Tungkol sa pamumuhunan ng Ning Capital, sa 12 pamilya, ang panghuling listahan ay iaanunsyo makalipas ang 3 araw ng aming tagapagmana ng Ning ng personal. Ang panganay na anak ng pamilya Ning. Mabuti, sisiguraduhin kong naroroon ako sa oras. HMM. Boss Ning, hindi lang sigurado. Kung ligtas na ang pagkakataon ng pamilya Chen na mamuhunan ng Ning, ay sigurado na? Batay sa datos at impormasyon, tiyak na mamumuhunan ang Ning sa pamilya Chen. Salamat, Boss Ning. Hindi namin bibiguin ang inaasahan ng Ning Group. Sisiguraduhin namin magagamit ng maayos ang pagkakataong ito. Alis na tayo. Ingat po kayo. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Kahapon gabi, hindi pwede. Ngayong umaga, dapat pwede na, di ba? Huwag na lang. Nandito pa sa bahay ang mga magulang ko. Anong ikinatatakot mo? Seryoso ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sino ba nang tumatawag ng ganitong kaaga? Lanan. AZ, Xiaoshen, may urgent kaming lakad. May pagkain sa kusina, initin nyo na lang. Nakalimutan kong itanong kay tatay at kay nanay kung ano yung sikreto. Hoy, may aasikasuhin ako. Uwi muna ako. Hoy, teka. Anong nangyari? At bakit ang bilis? Mukhang napapayag nga ni Chenki yung tatay ko. Na ipakasal ako sa kanya. Kung hindi ako uwi, ang grupo ko ay siguradong gigibain niya. Ang iyong grupo, yung Black Sparrow Society. Ngayon, asawa na kita. Kaya ko ring protektahan ka. Sasama ako sa'yo. Sigurado ka ba sa katawan mong iyan? Malakas naman talaga ako eh. Kung sakaling may mangyaring masama sa'yo, kaya kitang ipagtanggol. CJ, nandito naman si ate. Walang makakagulo sa'yo. Ipakita natin sa kanila na walang may lakas ng loob namang inis sa akin, si Shen Fuyao, at sa lalaki ni Shen Fuyao. Walang may lakas ng loob. Lanan. Tara na. Tiyo Shen, kahit na ang aming pamilya, ang mga Chen, ay umangat dahil sa tulong ng inyong pamilya, ang mga Shen. Ngunit ngayon, unti-unti nang humihina ang mga Shen, samantalang ang mga Chen ay patungo na sa tagumpay. Ang potensyal ng mga Chen ay talagang mas mataas kaysa sa amin, ang mga Shen. Ginoong Chen, huwag naman sana ninyong kalimutan ang ating pagkakaibigan. Huwag kayong mag-alala. Basta't mapakasal mo sa akin si Fuyao. Ang pamumuhunan ng Ning Group sa aming mga Chen ay parang pamumuhunan na rin sa inyong mga Shen. Talagang mapagkakatiwalaan at mabuting kaibigan, Ginoong Chen. Nararapat lamang na mapang-asawa ng aking anak na babae, ang isang batang henyo tulad ninyo. Sa tingin ninyo, darating ba ang inyong presidente para iligtas kayo? Mas gusto ko na hindi dumating ang presidente, kaysa ikasal siya sa taong katulad mo. Talagang tao ni Shen Fuyao. Matigas din ang bibig mo, pareho sa kanya. Pero, mahal ko ang presidente ninyo. Kahit na, may panganib na mahuli ako, gagawin ko pa rin ito. Pasensya na, Chen. Ang anak kong babae, ay hindi nakakaunawa sa pagmamalasakit mo. Mas nakakaunawa si Shen. Chenki, wala kang modo. Fuyao, nagpakita ka na sa akin. Bakit dinala mo ang probinsya nung ito, dito? Kahapon, nagpakasal kami at nagtalik. Siya ang tunay na asawa ko. Walang modo. Bakit ka walang kahihiyan? Ano, nagpakasal kayo at nagtalik? Buong magdamag. Nangangalay na ang likod ko. Ayos, ayos. Kung hindi mo pinahahalagahan ang pagmamahal ko, hayaan mong subukan mo ang galit ko. Mga tao, gapyusan siya. Bugbugin ng Ning hanggang mamatay. Sa tingin mo, makakalaban nila ako. Hindi talaga sila makakalaban sa'yo. Pero siya,
Ang mahina mo, di ba? Anong gagawin mo? Sa tingin mo, gamit ang kutsilyo. Isang hiwa, dahan-dahan. Sa ika-ilang hiwa, tatama sa artery niya. Nabaliw ka. May lakas kang pumatay. Mamatay siya o hindi, depende sa ginagawa ninyo. Sabihin mo, ano ang kondisyon para palayain sila? Malalaman ninyo ang kondisyon mamaya. Gapyusan sila. Ang magandang handog para sa bagong kasal. Handa na ba? Handa na. Agad na magtungo sa Black Sparrow Society para suportahan ang binata, para malaman ng Shen ang kapangyarihan ng Ning. Tayo na. Pakawalan mo sila ngayon. Huwag kang magmadali. Siyempre mabuti, mas mabuti kung maraming tao ang nakatingin. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot, ito ay inihanda ko ng espesyal para sa'yo, isang regalo. Kapag ininom mo ito, mapapanood ng iyong masunerang asawa kung paano kita paglaruan. Halika. Chenki, gago ka. Bitawan mo siya. May lakas ng loob ka? Tingnan mo kung may lakas ng loob ako. Tito Shen, wala kang tutol, di ba? Young Master Chen, ikaw ang bahala. Ang galing mo talaga bilang ama. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya Shen. Dapat mong maunawaan ang hirap ng isang ama. Bah, ang pamilya Shen ay bumagsak dahil sa iyo. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pamilya Shen ay muling luluwalhati kasama si Young Master Chen. Baby, hindi na ako makapaghintay. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Hayop ka, papatayin kita. Talagang walang kwenta. Akala ko kung ano ang kakayahan mo. Anong karapatan mo para makipag-agawan sa akin sa babae? Hindi mo siya dapat hawakan. Hindi pwede. Ngayon, sarili mo nga hindi mo maprotektahan. Ngayong araw, sa harap mo mismo, ako mismo ang huhuberin siya. Tapos ano, para makita mo siya sa ibabaw ko, kung paano siya gumalaw-galaw. Hindi ba't nakikipagsapalaran ka sa Ning Clan? Hindi ba natatakot kang malaman nila at hindi ka napunduhan? Ang Ning Clan ay mamumuhunan sa Chen family. Iyan ay sigurado na. At saka, bakit pa pakikialam ng Ning Clan? Sa isang walang kwenta tulad mo? Fuyaw. Fuyaw. Masakit. Fuyaw. Tuyaw, tutulungan ko ka ngayon. Fuyaw. Sino ang may lakas ng loob galawin ang Young Master ng Ning Clan at ang Young Mistress? Kumusta si Ace? Ayos ka lang. Nasugatan ka ba? Kumusta naman kayong dalawa? Ayos lang ako. Nilaso ni Chenki si Fuyaw. Ha, anong nangyari? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ang kapatid ko at ang asawa niya? Boss Ning, anong ginagawa ninyo rito? Ako ang nagtatanong sa'yo. Kanina, tinawag ninyo siyang yung master at yung madam. Hindi ba't isa lang siyang hamak na tsanggera? Sa 3 araw pa iaanunsyo ang tagapagmana. Hindi pa pwedeng ilantad ang tunay na pagkatao ng kapatid ko. 8. Kailan ka naging boss, Ning? Swinerte lang ako. Natanggap akong presidente ng Ning Corporation. Ha? Hindi ba't nagbibiro lang ang ate ko? Ngayong naging presidente na ako ng Ning Corporation, pwedeng gawin kong yung master, ang kapatid ko. Hindi ba? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Pwede rin pala yon. Ha? Pwede rin pala yun? Ang mga sugat sa katawan ng kapatid ko at ng asawa niya, paano nangyari yan? Ate, kung alam ko lang na kapatid mo siya, kahit bigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko rin gagawin yun. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Ang pagtayo habang humihingi ng tawad. Ang katapatan mo ba yan? Ate, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan niyo po akong magbayad. Huwag niyo pong apagtuhan ang ating pakikipagtulungan. Sa pagluhod lang ba yan matatapos? Ginoong Ning, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Nabulagan ako ng kasakiman. Sa susunod, iiwisan ko kayo. Hindi na ako manggahas na maghangad sa anak ni President Shen. Hoy, Muntik ko nang makalimutan. President Ning, tumanda ng walang bait, nabulagan ng kasakiman. Pakiusap, magpatawad. AZ,
Sabi niya nagkamali siya. Tungkol dito, ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ang kanilang pagkakamali ay hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan nilang magbayad. Kuyaw, ano sa tingin mo? Ipagkatiwala ko ito sa iyo, ate. Naniniwala ako sa iyo. Sige, susundin ko ang sinabi ng hipag ko. Kung ganun, inapi nila ang kapatid ko. Binigyan nila ng droga ang hipag ko. Kailangan kong mag-higanti. Ate, humihingi na ako ng tawad. Hindi na kailangan ganyan. Ang pangako mo ay walang halaga. Tumayo ka. Ngayon, kamay ang binali. Kung may susunod pa, ang susunod, ito ang bibilin. Wala nang susunod. President Ning, Nang kayo at si Chenchi ay nagtulungan, bakit hindi mo naisip na si Fuyaw ay anak mo? Ang galing mo, ate. Inihahayag ko na simula ngayon, ang Chen Group ay tuluyang aalisin sa listahan ng mga investor ng Ning Group. Ning, huwag po. Hindi mabubuhay ang Chen Plan kung wala ang pamumuhunan ng Ning Plan. Anak, nagkamali ang tatay mo. Tulungan mo naman ako, anak. Makiusap ka para sa akin. Fuyaw, ikaw at si Shen Wanlong, ang Black Sparrow Association at ang Shen Group. Ano na ang relasyon ninyo ngayon? Matagal na niya akong hindi itinuring. Na anak niya, ako ay ako. Siya ay siya. Ang aking Black Sparrow Association at ang kanyang Shen Group. Walang anumang koneksyon o interes sa negosyo. Sige. Inihahayag ko na simula ngayon, ang Ning Group ay agad natitigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Shen Group. Wala na. Wala na talaga ang lahat. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Dadalhin kita. Kailangan kong dalhin si Fuyaw sa ospital ngayon. Sige, alis na tayo. Chairman. Tagapangulo, nako, bagong notification lang ang natanggap ko. Tinanggihan ng bangko ang loan application natin. Malapit na masira ang cash flow natin. Ano? Kung walang cash injection, maximum na 3 araw. Malapit na magsara ang company natin. Wala na. Nag-action na ang Presidente Ning. Talagang wala na ang Shen family ko. Wala na. Presidente Chen, hindi mo kami dapat hindi tulungan. Pahiramin mo ako ng pera. Ay, lumayas ka. Wala na ang qualification ko sa investment. Saan ako kukuha ng pera para ipahiram sa'yo? Kasalanan ng gago na nagtitinda sa stall. Kung hindi dahil sa kanya, ang Shen family ko, hindi sana kami napunta sa ganitong sitwasyon. Tama. Lahat dahil sa gago, kung ganito ang sitwasyon. Kaya huwag na tayong mag-atubili. Huwag mo na kami sisihan. Hindi kami magiging magalang sa kanya. Ginoong Chen. Ano ang gagawin mo? Gusto kong maibalit ang karapatan ng Chen family na mabigyan ng investment ng Ning Group. Gusto kong patayin yung tindero sa bangkita. Pero ate niya si President Ning. Anong itinatatakot mo? Wala akong pakialam kung may mawala pa sa akin. Huwag mong kalimutan, yung Shen Corporation mo, ay siya ang Sum-Ira. Sige. Si Ningxi talaga ang target natin. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para magpa-lavage. Kung hindi, malala ang magiging epekto ng gamot na ito. Padadalhan ko kayo ng sasakyan para dalhin kayo sa pribadong ospital ng Ning Group. May mag-aalaga sa inyong mga sugat doon. President. Pero si President, huwag kang mag-alala. Manugang ko siya. Siguradong aalagaan ko siya. Tara na. Ikaw, kumusta ang mga sugat mo? Tingnan ko. Gasgas lang ito. Ang mahalaga, si Fuyaw. Kung ipapalavage siya para sa ganitong epekto ng gamot, mabagal ang paggaling at masakit ang proseso. Pero may alam akong paraan na mas mabilis at epektibo, at makakapagpaginhawa pa sa manugang ko. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Tara na. Hala, bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Aray. Hoy. Sis, ito na ba ang sinasabi mong paraan? Hindi pwede to. Ikaw ang pinakamabisang lunas. Bakit hindi pwede? Hindi. Ay, sis, anong klaseng paraan to? Pakiusap, hayaan mo na akong dalhin si Fio sa tunay na ospital. Ang bawat sandali sa gabi ay mahalaga, tol. Kaya mo yan. Aalis muna ako, ha? Ay, sis, anong klaseng paraan to? Tol, ang sakit-sakit na. Feo, kumalma ka. Tol, ang init-init ko. Mamamatay ako kung hindi mo ako sasagipin. Ito, hindi bagay to, di ba? Nagpakasal na tayo, bakit hindi bagay? Lalaki ka ba talaga? Kaya mo ba talaga? Ganun na naman ba? CJ, ipapakita ko sa'yo ngayon kung kaya ko ba talaga.
Hindi na kaya, talagang hindi na kaya. Hindi na talaga. Isa pa, please. 3 oras na ang nakalipas. Ikaw rin, ang nagsabi niyan. Ngayon, ako ang masusunod. Hoy, ang tagal mo matulog. Ikaw kasi kahapon. Ano nang dahilan? Wala. Hoy, saan ka pupunta? Gutom ako, sobrang pagod kagabi sa ehersisyo. Hoy, bibili ako ng almusal sa bayan para sa'yo. 10 minuto lang ang layo. Wag na, ako na lang. Ang galing mo kagabi, ito ang gantimpala mo. Aalis na ako. Aalis na ako. Hoy, Shen Fuyao, alam ko na nandito ka. Chen K. Nandito ka pa pala. Hindi ka pa ba nasasaktan kahapon? Ngayon, hindi pa sigurado kung sino ang mananakit. Kayong mga ito lang, hindi pa ako nasisiyahan sa paghampas. Ganoon ba? Subukan natin. Sugurin niyo siya. Mga walang kwenta. Chen K. Ikaw naman ngayon. Ikaw. Sinabi ko na. Marami akong paraan para pag-initan ka. Mga walang kwenta kayo. Pumasok kayo sa loob. Kunin niyo yung probinsyano. Ilabas niyo sa akin. Chen K. Gusto mong mamatay? Pinayagan kitang hawakan siya. Pinayagan kitang lagyan ng gamot? Hinampas mo ako? Sige. Papatayin kita ngayon. Tititigan mo pa ako? Talagang papatayin kita ngayon. Tigilan mo. Ah, Tia Liu. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking amo? Ano ang trabaho mo? Subukan mo itong palad ko. Aray, Hinampas mo ako? Mag-apologize ka agad sa aking amo. Bakit naman siya naging amo? Ilan ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Anong pakialam mo kung ilan? Inapi mo ang aking amo. Parang inapi mo na rin ang matandang ito. Mga walang kwenta kayo. Dali, itapon niyo itong baliw sa tambakan ng dumi. Bilis! Ale, ano po ang trabaho ninyo? Magsasaka po ako. Kung magsasaka ka, Eddie, umuwi ka na sa bukid at mag-araro. Ano bang minamadali mo? Tingnan mo muna. Mga magsasaka rin silang lahat. Sino ang pinapaalis mo? Ngayon, nawalan ka na ng pagkakataon na humingi ng tawad sa aking amo. Hindi. Akala mo ba talagang, Umalis ka. Huwag mo na akong makita muli. lahat ng tao sa baryong ito ay baliw. Bilisin mo. tita, tingnan mo si Fuyo. Tulungan mo siya. Hindi ko alam kung ano ang inispray sa kanya. Malakas na spray na pampagulo ng isip yan. Pumasok ka agad sa loob at kumuha ng isang bote ng tubig na madalas mong inumin. Sige na. CJ. Painumin mo siya agad. Okay na ako. Anong tubig ba yan? Ang galing naman. Karaniwang tubig mula sa bulubundukin ng Tian Shan lang yan. Mabisa lang talaga sa paglilinis. Nauntog ka kanina. Wala ka bang nararamdaman? Patanjin ka nga. Ah, matibay naman ako. Okay lang ako. Hoy, tita, bakit kayo nandito? Kami ay mga tinawag ng mga magulang mo mula sa labas. Para protektahan ka. Siyempre, kailangan naming bantayan ang iyong kaligtasan palagi. Ako at ang mga tiyo at tiya. Nakita ka kaya dumating kami. Wala namang problema. Aalis na muna ako. Hoy, Lucien, iyon, Lucien. Manatili ka at kumain tayo. Fuyaw, baka gusto mo, ikaw ngayon, magpahinga muna tayo. Hindi pwede. Mayroong napakahalagang pagtitipon ngayong gabi. Ang pagpupulong ng Black Sparrow Society at Black Dragon Society. Black Dragon Society. Yung mas kilala kaysa sa Black Sparrow Society at mas malaking samahan pa. Alaynan, ang pangulo ng Black Dragon Society, si Cao Biiwang. Sa mga nakaraang taon, patuloy siyang nagpapalawak sa Afrika.
Kaya naman pinayagan niya ang aking Black Sparrow Society. Sumikat sa pagkakataon. Bumalik na ang Pangulo ng Black Dragon Society. Inanyayahan niya akong magkita. Siguro ay gusto niyang sakupin ang aking Black Sparrow Society. Kaya napakahalaga ng pagtitipon ngayong gabi. Kailangang pumunta. Sasamahan kita. Hindi. Wag na. Kahit papaano, kayo kong protektahan ka. Kung gayon, sabay tayong pumunta. Lanan. Oy, Xiaoqi, bakit ka nasugatan ng ganito? Dahil kay Ningzi, at sa babaeng yan na si Shen Fuyao, pumunta ako sa kanila. Walang sabi-sabi, sinaktan na lang nila ako. Tingnan mo ang ginawa nila sa Kin. Pati dito. Bali na nga ang kamay ko. Ganito ang nangyari. Hindi lang ako nagtagumpay. Nawala pa ang pagkakataon natin. Para sa investment ng Ning Group. Pasensya na, ate. Walang problema yan, tungkol sa investment. May plano ako. Noong nakaraan, napakaswerte ko. Nakasagip ako sa kapatid ng chairman ng Ning Group, si Ginang, Ning Xian. Si Ginang, Ningxia ng Ning Group. Tama. At saka, nangako siya sa Tin na ipakikilala niya tayo sa binata ng mga Ning. Ate, ay nako, sino ba talaga? Yung binata ng mga Ning? Hay nako, di ko rin alam. Misteryoso talaga, yung binatang yun. Ayon kay Ginang, Ning Xian, isang tao siya na hindi natin inaasahan. Ha, kung may rekomendasyon si Ginang, Ningxian, yung investment natin, nakasigurado na tayo, di ba? Syempre naman, pag nakuha ko na bukas ang investment, tutulungan kita ni ate, sa probinsya nung yan. Ang galing-galing mo talaga, ate. Tungkol naman sa babaeng yan na si Shen Fuyao. Ngayong gabi, baka matapos na yan. Ate, siya ay... Ki. Siya, ang presidente ng Black Dragon Society, Cao Beiwang. Ngayon, siya na ang kuya mo. Black Dragon Society, yan ba ang grupo na kapantay ng Black Sparrow Society? Black Sparrow Society. Hindi karapat-dapat maging kapantay ng Black Dragon Society. Noong nag-expand ako ng negosyo sa Africa, naging pagkakataon lang para sa batang Shen Fuyao na umakyat. Nagkaroon ng konting posisyon. Malawak talaga ang negosyo ng kuya. Swerte lang. Nakuha ko ang slot sa overseas investment ng Ning's Investments. Kung hindi ako magiging isang hari sa ibang bansa. Ang Ning's Investments talaga, malakas. Kaya sa hinaharap, dapat matuto pa ako sa kuya. Ngayong gabi, may inihanda ako. Isang pagtitipo na may balak para sa Shen Fuyao. Titingnan ko kung susunod siya at ibibigay ang Black Sparrow Society o hahanap siya ng sarili niyang kamatayan. Kapag dumating siya ngayong gabi, ibibigay ko si Shen Fuyao sa iyo para paglaruan. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Hoy, nakahuli ako ng isda sa ilog. Lutuin ko para sa inyo sa tanghalian. Pwede namang pagkatapos kumain. CJ. Ate, tulungan kita. Tara, Sige na nga. ang ganda nga ng isdang to. Ako na ang magtatatas ng bawang. Wild na malaking dilis to ah. Akala ko sa syudad lumaki ang hipag ko. Kilala pa pala ang dilis. Wild na malaking dilis to, hindi ordinaryong dilis. Dilis din naman yan. Ano pinagkaiba? Dati, sobra ang panghuli, kaya naging bihira na ang wild na malaking dilis. Ang presyo nito ngayon, mas mataas pa sa mamahaling seafood. Yung malalaking dilis na ilang kilo ang timbang, libo-libo o higit pa ang halaga. Ay, baka nagkakamali ka lang. Hipag, ordinaryong dilis lang to. Marami nito sa ilog natin. Hoy, AZ. Ikaw na ang maglinis ng isda, ako na ang maghahanda ng mga sangkap. CJ. Ang hirap lokohin nitong hipag ko. Hindi pwede. Kailangang mapamana agad kay Ningzi ang pamilya. Sandali. Diyos ko, pinuno ka ng Black Sparrow Society. Natatakot ka pa sa pagpatay ng isda. Sige, umuwi ka muna sa loob at magpahinga. Ako na ang bahala. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa pagpatay ng isda? 8. Mali ako. Natatakot ako kapag hawak mo ang kutsilyo. Ang talim at tibay ng kutsilyong ito, gawa ang kutsilyo sa hiwa ng diamante. Libo-libong piso ang halaga nito. Ginagamit nilang pala ito para maghiwa ng isda? Ay, hindi pwede yan. Ito ang kutsilyong lagi namin ginagamit para magtadtad ng butot maghiwa ng isda. Kahit na napakatalim nito, 10 lang ang halaga nito sa palengke. Hindi ko makilala ang isdang ito.
Patungkot Silyo, hindi ko pa rin makilala? Sana nga. Tunay akong tagapagmana ng mayamang pamilya. Puno ang bahay ng mga antigong milyon-milyon ang halaga. Sayang, sa nobela lang nangyayari yan. Hindi magyayari yan sa akin. Totoo. Kung mayaman talaga pamilya mo, siguradong ipapasok ka nila sa kumpanya para magsanay, hindi ka nila pababayaan sa kalye, na mag-isa mong buhayin ang sarili mo. Iksen, maganda. Nalinis ng maayos. May aalisin lang ako sandali. Mag-ingat kayong dalawa dito sa bahay. Huwag masyadong magingay. Ah, ate, inimbita ng Black Dragon Society si Fuyu sa isang handaan. Balak kong sumama sa kanya. Ay, pareho pala tayo ng pupuntahan. Si Cao Biwang, ang chairman ng Black Dragon Society, ay napakalaki ng negosyo sa ibang bansa at siya ay isa sa pinakamahalagang pamilyang pinag-iinveste ng Ningclan sa overseas. Kaya, ikaw ba ang magre-representa sa Ningclan para makipag-usap sa Black Dragon Society? Hindi, balak kong bilhin ang Black Dragon Society. Ipagkakaluwag ko yun bilang regalo sa hipag ko. Ano? Napakalaki naman sigurong halaga para mabili yon. Hindi naman ganun kalala. 8. Parang mas lalo kang nagiging katulad ng isang presidente. Sa totoo lang, ang pagbili sa Black Dragon Society ay makakatulong din para mapatibay ang posisyon ko sa Ningclan. Sa bandang huli, ang pamilya natin ay tiyak nagiginhawa ang buhay. Salamat sa hirap, ate. Hindi naman mahirap, mas mahirap ang pinagdadaanan mo. Ah, ate. Magpapalit muna kami ng damit ni Aze. Tapos sabay-sabay na tayong pupunta sa Black Dragon Society. Sige. Tara na. Boss Ning, ang seremonya ng pagtaas ng ranggo ni Young Master Ning, may ilang detalye na kailangan ninyong bumalik sa opisina para kumpirmahin. Sige, alam ko na. Bunso, Fuyaw. May kailangan akong asikasuhin. Mauna na kayo. Makakarating ako pagkatapos ng kalahating oras. CJ, 8. Sige, mauna ka na. Ang Black Dragon Society at ang Black Sparrow Society ay magkakompetensya. Ang imbitasyong ito ay maaaring isang bitad. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako. Pero, bilang asawa mo, hindi ko hahayaang mag-isa kang mapasubo sa panganib. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mag-isa sa laban na ito. Ano ang ginagawa ni Chenki dito? Sila ang mga pinakamahuhusay na mandirigma ng Black Dragon Society. Karaniwan ay mga internasyonal na misyon lang ang pinapagawa sa kanila. Sila ang malakas na sandata ng Black Dragon Society. Kayang-kaya nilang labanan ang 10. Mukhang may kinalaman si Chenki sa Black Dragon Society. Ginawa ninyo akong kaiya-hiya. Ngayon, ipapatikim ko sa inyo ang pakiramdam ng paghihirap na mas masahol pa sa kamatayan. Kung naging tapat ka lang, hindi ka sana nasaktan. Kung hindi ka ng gulo, natulugan ko na sana siya. Kung hindi mo rerespetuhin ang asawa ko, pupunitin ko ang bibig mo. Sa aking teritoryo, matapang ka pang nanapak, papatayin kita ngayon. Sugurin niyo siya. Ang lakas pala. Ano? Takot ka na? Ikaw, magpakumbaba ka at magmano sa akin ng 2 beses. At ikaw, ngayong gabi, magpakabait ka at samahan mo ako matulog. Pagkatapos, palalayain ko kayo. Deal? Ikaw lang, ikaw ang luluhod at magmamakaawa. Ang yabang mo ah. Si Cao Biwang, ang pinuno ng Black Dragon Society. At ang asawa niyang si Chenya. Yung apelidong Chen. Ano nang koneksyon niya kay Chenki? Magkapatid. Kaya pala magkasama sila. Itong probinsya nung to, nang ahas pang sakta ng kapatid ko, ngayong gabi. Pupugutan ko ang mga kamay mo. Ipapakain sa aso. Sugurin nyo. Actually, may natutunan akong ilang moves kay Auntie Liu. Ako na ang bahala. Ningxi, mag-ingat ka. Ningxi, kumusta ka? Okay lang ako. Presidente Cao, ikaw ang nag-imbita sa akin dito. Ganito ba ang pagtanggap mo sa iyong bisita? Bisita.
Karapat dapat ka ba? Kung hindi lang dahil medyo maganda ka, at nagustuhan ka ng kapatid ko. Ngayong gabi, mamamatay ka rin dito. Kung si Presidente Shen ay kusang loob na ibibigay ang shares ng Black Sparrow Association at pakakasalan ng kapatid ko at maglilingkod ng mabuti sa kanya, maaari pa kitang ituring na isa sa amin. Panaginip lang yan. Boss, huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Dampin na lang natin sila at bugbugin. Tatahimik din sila pagkatapos. Gawin natin ang sinabi mo. Ang inyong pamilyang Chen ay yumaman dahil sa pamilyang Shen. Una, gusto ninyong sapilitang pakasalan si Fuyao. Ngayon naman, gusto ninyong agawin ang negosyo ng pamilyang Shen. Napakalaking kataksilan nyo. Hindi ba kayo natatakot na sumpein ng langit? Ang aming pamilyang Chen. Ang siyang langit. Ang pag-aalis sa inyong dalawa ay mas madali pa sa pagpisa ng langgam. Sabihin ko sa inyo, kahit dumating pa ang hari ng langit ngayong araw, hindi ka pa rin maliligtas. Mga kapatid, handa na ang mga armas. Chen King, huwag mong kakalimutan yan. Ang ate ko ay presidente ng Ningxia Capital. Kung ayaw mong magalit ang Ningxia, hayaan mo kaming umalis. Kung hindi ko alam, gagawin ko ba ito ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Noong mga nakaraang araw, sinagip ng ate ko, ang mismong kapatid na babae ng chairman ng Ningxi Group, si Ning Xian. Siya ang may tunay na kapangyarihan. Ikaw, isang presidente lang. Anong kayabang-yabang mo? Nitong mga nakaraang taon sa Afrika, ang puhunan ko ay galing kay Miss Tina. Si Miss Tina ay ipinanganak sa Ningxi. Isang salita lang niya, mapapaalis na niya ang ate mo. Tina, hindi ba yon ang English name ng ate ko? 5 taon na ang nakalipas, si Miss Tina ay naging overseas head na ng Ningxi. Ang ate mong si Ning Chongwei, bagong solta lang, presidenteng walang tunay na kapangyarihan. Karapat dapat ba siyang magkapareho ng English name kay Miss Tina? Tama, itong probinsyano. Nagsusumiksik ka, nasasarapan ka na sa pagsusumiksik. Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo? Anong klaseng tao ka? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Naniniwala ako. Pero hindi tugma ang timeline. Baka pareho lang ng pangalan. Kami na lang ang aasahan natin ngayon. Aasa pa kayo sa sarili nyo? Gusto mo pang umasa sa sarili mo? Tara mga tol. Sirain natin ang mga paa at kamay nila. Ngayon, ipapakita ko sa probinsya nung ito kung paano ko tutulugan ko si Shen Fuyao. Kumusta ka? Ito ang mga bodyguard na nasubukan ng pumatay. Hindi basta-basta babagsak yan. Shen Fuyao, ikaw at ang binata mo, wala na kayo. Tara mga tol, baliin nyo ang mga paa at kamay nila. Tumigil kayong lahat. Eight. Sino yun? Di ko alam. MS, Tina, anong ginagawa nyo dito? Hayop ka. Ate ko talaga. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin ang kapatid ko. Ning Chongwei, anong ginagawa mo rito? Mukhang hindi ka pa natuto sa huli kong pinagawa sa'yo. Hindi pa sapat yon. Ang bilis mong nakalimot. Ate, siya. Isang hamak na empleyadong lang, ang naging executive. May lakas ka pang magwala dito sa aming Black Dragon Society. Gusto mo bang mamatay ka? Ganun ba? Ang laki-laki ng Black Dragon Society ah. Ngayon, kaya na ninyong magdesisyon kung mabubuhay ako o hindi. Siyempre naman, ang aming Black Dragon Society ay, Ikaw, Biwang, bakit hindi ka pa umuwi? patawarin mo po ako, Panginoon, patawarin mo po ako. Biwang, anong ginagawa mo? Kuya, isang hamak na, empleyado lang siya, paano mo nagawa yon? Shenchi, hindi mo man lang sinabi sa akin, na yung lalaki, ay kapatid ni MS, Tina, gusto mo bang mapahamak ako? Tina. Siya, si Ning Chongwei, ay ang tanging tagapagmana ng overseas enterprise ng Ning Clan. Tina, paano nangyari yon? Si Tina ang pinaka-pinagkakatiwalaang executive ng Ning Group, kung siya si Tina. Kung gayon, si Ning Z ay sumandal na sa malaking korporasyon ng Ning. Amo, hindi ko po alam. Kaya, ang tinutukoy ni Kao Biwang na si Tina ay talagang ate ko. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Huli na. Kaninong kamay ang nanakit sa kapatid ko? Binibining Tina. Ako. Manggahas kang saktan ang kapatid ko. Gusto mong mamatay. Shouchi. Shouchi. Walang kwenta.
Kumusta? Nasaktan ka ba? 8. Sabi nila, pipilayan nila ako at si Fuyaw. Kau biwang. Putulin mo ang isa mong braso, isuko ang lahat ng kapangyarihan ng Black Dragon Society, kasama na ang lahat ng negosyo sa ibang bansa. Simula ngayon, lahat ay ililipat sa Ning Group. May tutol ka ba? Wala. Wala po akong tutol. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay ko. Buti naman naintindihan mo. AZ, Fuyaw, umalis na tayo. Oo nga. Simula ngayon, ang Chen Clan ay permanenteng ilalagay sa blacklist ng Ning Group. Ang sino mang makipagtulungan sa Chen Clan ay kalaban ng Ning family. Shao Chi. Shao Chi. Shao Chi, gising ka na, Shao Chi. Ay, ang Ning Chongwei, isang executive lang siya. Sa tunay na Ning family, hindi siya karapat-dapat mag-alaga ng sapatos. Ano ang gusto mo? Binibining Ning Sian. Ako si Chenya. Noong sinabi ninyo dati na maaari akong humingi ng isang pabor, nananatili pa ba yon? Ano? Dati mo pa, gustong ipakilala ang aming binata sa iyo. Ngayon, gusto mo nang gamitin agad, ako. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Bukas ang pinakamagandang pagkakataon para ipakilala kita at makilala ang aming binata. Isang pagkakataon lang ito, pag-isipan mong mabuti. Bukas. Kung gayon. Binibining Ning Sian. Pakiusap, ipakilala ninyo ako kay Ginoong Ning. Ning Chongwei, isa ka lang asong alila ng pamilya Ning. Kapag nakuha ko na ang pagkilala ng tagapagmana ng pamilya Ning, ikaw at ang kapatid mong nagtitinda sa bangkita ay parehong mamamatay. May konting aasikasuhin pa ako. Pauwiin ko muna kayo ng driver. Ate Qiangwei, pakiusap, ihatid muna ninyo kami sa pinakamalapit na ospital. Kailangang magamot ang sugat ni Aze. Nakalimutan ko nga pala yun. Malubha ang tama mo Kaya pauwiin ko na lang kayo sa baryo ng driver. Sa baryo? Ganoon lang naman ang mga doktor sa lungsod. Sasabihin ko sa'yo, puro palabas lang sila. Ang mga kagamitan nila, bitag ng kapitalismo lahat yan. Ang tunay na galing sa medisina, kay Erhua pa rin. Doktor sa aming na yon. Mas magaling pa siya kaysa sa mga doktor sa malalaking ospital. Huwag kang mag-alala. Kung hindi kayang gamutin ni Dr. Hua, sa buong mundo, halos wala nang ibang makakagamot niyan. Umuwi na kayo. Samahan ninyo sila. Opo. Erhua, gising pa po ba kayo? Ako, may ipapatingin ako sa inyo. Halika, maupo ka muna, maupo ka muna. Erhua, gising pa pala kayo. Yung ulo ng kaibigan ko rito, pati yung braso ko. Aray, paano ka nasugatan ng ganyan? Maupo ka muna. Kayo po, si Dr. Ho Wuming. Ano nang ginagawa mo rito? Doktor, Ang 5-star academician ng National Medical College, ang tinaguri ang nangungunang eksperto sa tradisyonal na medisina sa buong mundo, si Ginoong Hua Wuming. Hindi ba't nagretiro na kayo 10 taon na ang nakalipas? Bakit kayo nandito? Dr. Hua kayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ay isang simpleng manggagamot sa baryo lang. Paano ko maihahambing ang sarili ko sa isang tunay na doktor? Sandali lang, babalik ako agad. Tama nga naman. Pero, Huwag na pero, mula noong bata pa ako, nandito na siya bilang doktor ng aming baryo. Tiyak na hindi siya ang doktor na sinasabi mo. Nagkakamali ka. sige na. Aray, mas mabuti pa ang binata. Ilabas mo ang iyong braso. Mag-ingat ka. Paano ka nasugatan ng ganito? Ayos na. Umuwi ka na at magpahinga. Mga kabataan ngayon, huwag ka nang lalabas para makipag-away sa susunod. CJ, salamat Dr. Hua. Alis na tayo. Umuwi na tayo. Hindi ba talaga siya si Dr. Hua?
Tingnan mo, Azzy. Habang pauwi galing sa klinika, gumaling na lahat ng sugat ko. Ang galing ng ointment na ito. Ayan, sabi ko na sa'yo, napakagaling talaga ni Dr. Hua. Yung mga paraan niya, noong bata pa ako, nabali ang binti ko, gamit lang ang isang plaster, gumaling ako, lalo na itong mga sugat mo, maliit na bagay lang ito. Talaga? Kung ganoon kagaling siya, bakit siya nandito? Bilang isang maliit na doktor sa baryo. At... Ano yan? Yan si Rice. Ito ba ang sinasabi nilang libra na nagkakahalaga ng 10,000 piso? Ang bihirang Royal Tribute Rice. Talaga? Parang ordinaryong bigas lang. Nakasalansan sa garapon ng bigas. Ano, ito ay ordinaryong bigas lang. Anong pulang bigas? Ito ang kinakain ko mula pagkabata. Kinakain mo ito mula pagkabata. Ace, sabihin mo sa akin, anong klaseng pamilya talaga ang meron mo? Anong pamilya? Hindi ba kitang kita na? Ay, ang bigas ay galing sa bandang east ng baryo, sa taniman ng matandang Lee. Sinabi ng tatay ko, medyo kakaiba ang kulay, pero nilagyan lang ito ng kulay. Siguro para lang maganda tingnan. Nilagyan ng kulay. Ano pa, hindi mo ba iniisip na sa kondisyon ng pamilya namin, talagang makakakain kami ng pulang bigas? Pero, Ay, wag na pero, ang tatay ko mahilig siya sa mga kalokohan. Ang mga bagay na nakita mo sa bahay namin, ang mga antigo at iba pa, ang mga peke, lahat gawa ng tatay ko. tama. Tama ba? Nagugutom ka ba? Magluluto ako ngayon, siguradong busog ka. Gutom. Pero, ang paraan mo para busog ako. May isa pang klase. Hoy, sandali lang. Kakasugat lang natin. Sabi ng doktor, kailangan nating magpahinga ng maayos. Hindi ba't gumaling na ang sugat? Gaano kaepektibo ang gamot ni E.T. Hua? Ikaw ang pinaka may alam. Ay naku, forced love na naman? Ako, bakit medyo kinabahan pa ako? Pero paano kung masyadong malakas ang kilos natin? Yung sugat ay bumuka ulit. Masakit ang sugat. Dilaan mo na lang, okay na yon. Ano ba tong malaswang salita? Hindi ko na talaga kaya. May narinig akong nakakapagpagaling ang laway. Naku, talagang tigring babae. Lalo tuloy akong kinabahan. Yung ilaw. Ilaw. Hindi pa nakapatay ang ilaw. Ano nang ipapatay mo? Ngayong gabi, gusto kong tingnan mabuti ang asawa ko. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Naku, damit ko. Hoy. Ma, Azzy. May mahalagang pagtitipon sa baryo ngayong tanghali. Huwag kang lalabas-labas. Maghintay ka dito sa bahay. May importante kaming sasabihin sa iyo ng tatay mo. sige, ma. Bakit mo pinatay ang ilaw? Ngayon, gusto kong tingnan ng mabuti ang asawa ko. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Hindi ito panaginip. Nasaan na siya? Bakit kagising na ngayon? Gising ka na. Ang damit mo. Hindi ba ikaw ang nagpunit? Uwi ako para magpalit. Huwag kang umalis. Kung ako ang nakasira. Siyempre, babayaran ko ang ilang damit para sa iyo. Tara, dalhin kita ng ate sa mall. Magbibigay ako ng damit para sa iyo mula ulo hanggang paa. Siguradong magiging sobrang gwapo ka. Hindi na kailangan. Masarap sa pakiramdam ang suot ko. Pero parang nakalimutan ko, ano ang gagawin ko sa tanghali? Hindi pwede yan. Bilang lalaki ko, Shen Fuyao, sa aspeto ng karakter, dapat kontrolado. Tara. Ito, at ito pa. Ang dami naman. Yung tatlo, hindi na. Yung iba, subukan mo. Ano? Ang dami nito. Tigilan mo yan. Bilisan mo at subukan mo. Maganda.
Ganito ang lalaki para sa akin, si Shen Fuyao. Talagang bagay sa'yo ang mga damit. Pero, parang may kulang pa. Ayan na. Yun na. Bayad. Lahat to, kukunin ko. Lahat to. Ang dami naman. Ano yan? Wala yan. Isang tindahan pa lang, dami na sayo. Ikaw, pupunta ka pa sa ibang tindahan. Ngayong araw, lilibutin natin ang lahat ng mamahaling tindahan ng damit, tindahan ng relo at sapatos. Lahat dadaanin natin. Yung mga bagay na bagay, bibilhin ko lahat para sayo. Shen Fuyao. Kahapon, nagkagulo kayo sa Black Dragon Society. Dahil sa inyo, ganto ang nangyari sa akin. At ngayon, nagkikita pa kayo dito? Isang probinsya nung nagtitinda sa bangkita ka lang. Bawasan mo ang iyong salita. Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag ginawa ko sa'yo ang ayaw mong mangyari. Shen Fuyao. Talagang handa kang gumastos ng malaki. Ang suot mong ito, baka kalahating taon na kita. Ng Black Sparrow Society ang ginastos dito. Sayang nga lang. Probinsyano pa rin ang probinsyano. Kahit magsuot ka ng damit ng mayayaman, hindi may tatago ang amoy ng kahirapan mo. Shen K, gusto mong mamatay? Anong ginagawa mo? Nasa loob tayo ng malaking mall ito. Maraming tao. Kung gagalawin mo ako, bukas nasa balita ka na. Hindi ko akalain na ang dakilang presidente ng Black Sparrow Society ay mag-aalangan din pala. Sayang talaga. Sa tingin ko, dahil matagal kang kasama nitong probinsya nung ito, naging maliit na ang isip mo. Naging kuripot ka na sa mga gawain. Ikaw. Anong ikaw dyan? Mas magaling ka lang ng konti sa pakikipag-away. Pero wala kang pinagkaiba sa ibang babae. Balang araw, papaluhurin at papaiyakin kita para humingi ng tawad sa akin. Pagdating ng panahon, papanoorin lang nitong probinsya nung ito sa tabi. Aray, kamay ko, aray. Ayos ah. Hindi ako nagkamali sa asawa ko. May pagkagaya sa akin. Isang kamay lang niya ang gumagalaw, nakabalot pa. Swertihan lang. Hindi ba kayo natatakot? Ano? Ay expose mo ako. Ni-record ng cellphone ko ang buong usapan. Ipapakalat ko ito, para hatulan ng publiko, kung karapat dapat ka bang saktan. Huwag mong isipin na madaling apihin ang asawa ko. Ang lugar ng Ninja Village ay napakakaiba. Kung wala ako, kaya pa rin niyang solusyonan ka. Ninja Village. May nakalimutan ba ako? AZ. Ngayong tanghali, may mahalagang pagtitipon sa barangay. Huwag kang magpalibot-libot, maghintay ka sa bahay. May importante ang mga magulang na sasabi sa iyo. Tapos na. Sinabi sa akin ng nanay ko, ngayong tanghali, may importante na sasabi sa barangay. Tara na, bilisan. Hintayin mo ako. Xiaoqi, halika na, bilis, tumayo ka, ay. Ano ang ginagawa mo dito na nakahiga? Ay, hindi ko sinabi na puntahan mo ang tindahan, magpalit ng damit, pupunta tayo sa pagtitipon ng ninja mamaya. Dahil lang sa Shen Fuyao, ang bastos na babae. At Ningzi, ang probinsyano. Ay, huwag mo silang pansinin. Malapit na magsimula ang pagtitipon. Hindi na ako makapagpagawa ng hairstyle. Nandyan pa ang driver sa harap ng bahay. Halika na, pumunta tayo sa Ninja Village. Sandali lang. Ano sinabi mo? Ninja Village. Oo, Tama ba ang narinig ko? syempre tama. Sinabi ni MS, Ning Sian, ngayong tanghali ay ipapahayag ng opisyal ang Ninja Group, ang tagapagmana. Ipakikilala rin niya sa amin ang Young Master Ning. Si Ningzi ay taga Ninja Village din. Nagmamadali siyang umuwi kanina. Posible bang si Ningzi ay ang pinakamakapangyarihan sa ninja? Chi, nasisiraan ka ba ng ulo? Si Ningzi na mukhang mahirap. Paano siya maging pinakamakapangyarihan sa ninja? Pero, Maraming Ning sa mundo, si Ningzi na probinsyano, swerte lang siya. Sakto lang siya sa Ninja Group, ang pinanggalingan ng chairman, isang lugar lang. Wala yan. tama. Isa lang siyang vendor sa tabi-tabi. Oo,
Hindi siya karapat-dapat mag-alaga ng sapatos ng pinakamakapangyarihan sa ninja. Ate, pumunta na tayo sa Ninja Village ngayon. Kapag nakisama ako sa pinakamakapangyarihan sa ninja, ang mga paghihirap na naranasan ko ngayon, gagantihan ko sila ng 100 beses. Hi, nasaan na si nanay at tatay? Tanghali na, bakit hindi pa sila umuwi? Anong magandang okasyon ba ngayon? Ang ganda ng mga dekorasyon sa labas. Ang ganda ng mga dekorasyon tapos may musika pa. Parang may ikakasal. Wala akong narinig na balita sa barangay na may magpapakasal ngayon. Sige na, ayoko sumali sa gulo. Pagod na pagod ako sa paglalakad ngayon, gusto ko na lang magpahinga. 1 oras pa lang tayong namimili. Hilo ka na. Parang ibang tao ka sa masigla mong katawan kahapon ah. Ate, lagi mo akong pinagbibiro ng ganyan. Hindi ako sanay sa mga salitang yan. Di mas maganda. Ang bawat sandali ay mahalaga. Bakit hindi ngayon na? Hindi pa gabi. Di mamayang gabi pwede na. Pero yung kondisyon ko kasi ngayon. Shen Fuyao, ate, huminto ka. Sige, hindi na kita bibiruin. Wala naman akong balak na palaging pagurin ka. Mukhang kailangan kong masanay sa ugali niya. Kasi kahit na gaano pa kagaling ang isang babae, may mga pagkakataon din na pahinga. Ikaw talaga, Shen Fuyao. Kanina lang nasa mall ka. At iniletigo mo ako sa harap ng lahat. Tapos ngayon, magkasundo na kayo ng babaeng to. Talagang nilali mo lang ako. Talagang ayaw na mabuhay ni Shen Fuyao. Ate, yung mga ordinaryong bodyguard, hindi talaga kaya siya. Yung galing niya sa laban. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako sa takot. Huwag kang mag-alala, kapatid. Yung dalawang yun, espesyal kong hinanap ng mga eksperto. Hindi sila papahuli kay Shen Fuyao. Habang may oras pa tayo. Tutulungan muna kita ng ate mo na makaganti. Tapos, pupunta na tayo sa pagtitipon. Tara na. Malapit na ang oras ng pagtitipon. Pumunta ka na at magpalit ng damit. Tigil. Anong ginagawa ninyo rito? Shen Fuyao. Ang lakas ng loob mong apihin ang kapatid ko. Ngayon, babayaran mo ng doble. Hindi mo man lang tinanong sa kapatid mo kung bakit ko siya sinuntok. Ate, Malinaw na kayo ang nangapi. Hoy, talagang hindi kayo makausap ng maayos. Malinaw na siya ang nangapi dahil mayaman at may kapangyarihan siya at ginagamit niya yon para mangapi. Tapos ngayon, kayo pa ang nagbaling sa amin. Ano naman? Ay, ang pamilya ninyong Shen ay wala na sa dating yaman. Sa harap ng aming pamilyang Chen, para lang kayong mga langgam na kayang-kaya naming durugin. Pero, ayoko rin naman, na magulo pa ito. Kung susunod ka lang, at uuwi kasama ng kapatid ko. Ang nangyari ngayon, hindi ko na ito pag-uusapan. Pangarap. Walang utang na loob. Sige, turuan mo ng leksyon, ang pasaway na babae. Gusto kong humarap siya sa Chenchi, at magmakaawa para dalhin siya sa Chen family. yes. Shen Fuyao. Ang dalawa, ay espesyal na kinuha, para sa'yo. Either sumama ka ngayon, o kaya, iiwan mo ang kamay na ginamit, para suntok sa kapatid ko. Mom, magsisimula na ang assembly. Okay, pupunta na tayo. Fuyaw, magsisimula na ang assembly. Siguro dapat na tayong pumunta. Mas importante ang assembly. May iba pa kaming gagawin. Wala kaming oras para mag-aksaya ng panahon sa inyo. Tapusin na natin to agad. Kung ang pagpunta sa paghahanap ng bulok na repolyo sa palengke ay mahalaga sa inyo, di ba't kapag nag-anak ang inahing baboy nyo, kailangan pang maghanda ng handaan para sa buong barangay? Shenki, bantayan mo ang iyong pananalita. Kung magpapatuloy ka sa pagiging ganyan, ikahihiya lang ng angkanyo ang mga pinagsasabi mo. Pero ngayong araw, mayroon lang pagpapahayag ng tagapagmana ng pamilya Ning. Wala namang palengke na sinasabi mo. Tagapagmana? Anong tagapagmana? Paano mo nalaman yan? Ang barangay Ning ay may daan-daang tao. At ang Ning Group. Kailangan pa bang ipaalam sa'yo? Isang probinsyano? Akala mo ba katulad kita? Ang Ning Group. Ako mismo ang inimbitahan nila. Shenke, anong saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Hindi naman kami pupunta sa parehong lugar na pupuntahan mo. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng daan. Hoy, teka muna. Ngayon, ang aming pamilyang Chen
ay may suporta ng kapatid na babae, ng chairman ng Ning Group, si Ning Xian. Sa kanyang suporta, ang aming pamilya ay magiging makapangyarihan na, kung iisipin ninyong dalawa. Na madali lang umalis dito, nagkakamali kayo. Bakit pareho ang pangalan ni Ningxian? Sa tiyahin ko, Ano ang sinabi mo? Si Ning Xian ang tiyahin mo? Siningsian ang iyong tiya. Ning Xiaoxian, isang letra lang ang pagkakaiba. Kulang ng isang letra. Nagpapanggap ka bilang panganay na anak ng pamilya Ning dito. Nagpe-pretend ka ba? Chen Ke, nakalimutan mo na ang sakit ng gumaling ang sugat mo. Si Ate Qiang Wei ang pinagbawalan ka. Nakalimutan mo na ang lahat. Akala nyo pa, maaasahan pa si Ning Chongwei para protektahan kayo. Isang maliit na presidente lang, ang kanyang pagbabawal. Hindi kami natatakot, maaari pa rin kaming maging bagong haligi ng pamilya Ning. Pagkatapos ng lahat, ito, ang panganay na anak ng pamilya Ning ang magpapasya. At hindi si Ning Chongwei. Ikaw, Mukhang sina Chen Qi at ang kapatid niya. Hindi basta-basta susuko. Kapatid, mamaya, humanap ka ng tamang pagkakataon. Para humingi ng tulong, kaya ko munang harapin ito. hindi pwede. Tignan mo ang mga braso ng dalawang iyon. 3 beses kasing kapal ng sayo. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa peligro. Sasamahan kita. Hanggang ngayon, naglalambingan pa rin sa harap ko. Sige. Kayong dalawa. Putulin ninyo ang mga kamay niya. Nagpapanggap ka pa, Ginoong Ning. Sugod. Opo. Paano mo nalaman na hindi siya ang panganay na anak ng pamilya Ning? Tay. Nanay, bakit kayo nandito? Matandang lalaki, ano ang sinabi mo? Sinabi mong itong probinsyano ay ang panganay na anak ng pamilya Ning? Na, Dad, nagkamali ka ba ng tawag? Anak mo ako, hindi ako ang Ning family na binata. Kung ngayon, ay maaga kong ibabalita na si Azi ang tagapagmana. Ngayon, ang pagpupulong ay mawawala ng saysay, di ba? Huwag muna siguro. Kahit si Azi ay hindi ang binata ng Ning family, hindi kayo dapat ganito magmaltrato sa kanya. Hindi ang binata ng Ning family, ano pa ang pinagsasabi mo? Dad, mag-ingat. Kapatid, Anak, Okay lang. Grabe ang pang-aapi ninyo. Ngayon, kailangan ninyong mag-apologize kay Azi at kay Xiaoshen. Kung hindi, bahala kayo sa consequences. Ano ang sinasabi mo? Nagkamali ba ako ng pandinig? Pinapang-apologize mo ako sa mga probinsya nung tulad ninyo? Nakakain ka ba ng nakakalaso na mushroom sa baryo? Nakakain ka ba ng nakakalaso na mushroom sa baryo? Hindi mo alam ang sarili mong kakayahan? Xiaoqi, huwag kang makipag-usap pa sa kanila. Nagdala ako ng tao ngayon. Walang makakatakas sa kanila. Shen Fuyao. Pinili mo ang probinsya nung ito. Huwag kang magalit kung hindi ako magiging mapagbigay. Chen Ke, gusto kong makita kung mas malakas ang mga tao mong dala o mas malakas ako sa pakikipag-away. Huwag kang magpakapalalo. Shen Fuyao, hindi makakaya ng 2 kamay ang 4. Binigyan na kita ng pagkakataong magmakaawa. Pagkakataong magmakaawa. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Boss, magsisimula na ang ceremony ng pagtanggap. Kung hindi tayo alis ngayon din, mahuhuli tayo. Kung mahuhuli tayo, hindi na tayo papapasukin. Nako, nakalimutan ko yung ceremony. Swerte ninyo ngayon, ako at si Xiaoqi. Kailangan naming dumalo sa ceremony ng tagapagmana ng Ning Group. Patawarin ko kayo ngayon. Tara na, Xiaoqi. Swerte ninyo ngayon. Hintayin ninyo, babalikan din namin kayo. Buti na lang hindi nagkagulo. Kung hindi, paano na tayo makakasali sa ceremony? Tara na, bilisan natin, magsisimula na, tara. Ning Eguo, hahayaan mo lang silang apihin si AZ. At ngayon, nagpapakitang gilas pa silang dumating sa mismong ceremony ni AZ. Tatawagan ko agad, para kanselahin ang kanilang karapatang dumalo. Ma, pa, ano pang hinihintay niyo? Tara na. Kapag nandoon na tayo sa mismong lugar, saka natin pag-uusapan yan. Ano ba? Ano nang ginagawa nila? Ito ay upuan na gawa sa Jin Sinanmu. Iisa ito sa mga nasa loob. Ang halaga nito ay mahigit 10 milyon. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Napaka-poor nila. Paano nila mabibili ang ganito kamahal na upuan? Sigurado ako, hindi ako nagkakamali. Tingnan mo ang texture na ito, ang kulay na ito. Siguradong tunay ito. Ito ay isang Northern Songleware, isang Celadon Glazed tea bowl. Ito ay naibenta sa Christie's Autumn Auction sa halagang 56 na milyong Hong Kong dollars. Iyon ang naging transaksyon. Ay nako, sa ganitong liblib na lugar. Paano may ganitong klaseng koleksyon? Kuya, sa tingin ko rin ay tunay. Dahil ang paliwanag mo kanina ay napakatotoo. Muntik na akong magduda sa sarili kong paningin.
Ang mga bagay na ito, lahat ay peke na binili ko sa pinduo-duo ng tatay ko, buy one take one. Kung talagang mayaman ang pamilya namin, kung talaga akong mayaman, ganyan ba ang itsura ng bahay namin? Tama ba, tatay? Ha, oo nga, oo nga. Ang mga ito, mga walang kwentang basura lang. Kung gusto mo, Xiaoshen, pumili ka na lang. Iyon ay porcelain din mula sa panahon ni Chenlong. Ang halaga niyan ay nasa 9 na digit. Narinig ko na noon, binili ito ng isang misteryosong buyer. At hindi kailanman ipinakita sa publiko. Pero tingnan mo, nakalagay lang dyan, at nilagyan pa ng mga tuyong rosas. Sayang na sayang. Ate, sa tingin ko ay nalilito ka na. Paano nila mabibili ang ganito kamahal na koleksyon? Nakalimutan mo na? Noong isang taon, nagbid tayo ng 3 milyon para sa isang bagay, isang peke. Hindi ba't halos magkapareho ng tunay? Tama ka, Xiaoqi. Kung ang mga koleksyong ito ay tunay, imposibleng ganito kapor ang pamilya Ning. Pakiusog naman, may pupuntahan kaming gathering. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bilisan nyo. Ano ba ang ginagawa mo? Kung ang mga koleksyong ito ay peke. Yung mga bagay na yan, hindi rin karapat dapat itago. Aray! Puso ko yan. Pinagtatago mo ang tunay na pagkatao ng anak mo. Ngayon bumabalik sa'yo ang karma. Chenki, pigilan mo nga ang ate mo. Basurang gamit lang naman yan, anong pipigilan? Bakit pa? Hayaan kayong magdala ng mga pekeng yan. Sa koleksyon para mandayan ng mga mabubuting tao? Ikaw, Xiaoshen, pigilan mo siya agad? pa, anong ibig mong sabihin? Kung gusto niyang basagin niya, kahit paano niya gusto. Sa tingin ko, ang angka ng mga Chen, may ilang bilyon para magwala siya. Isang basurang peke, gusto mo pa kaming pagbayarin? Ang sadyang pagsira sa ari-arian ng iba, sapat nang makulong ka ng ilang araw, ayaw mo pang magbayad. Gusto mo ng bayad pinsala, no? Heto. Halika. Itong 2 basura, 1 piso bawat isa ang singil ko. Yung natitirang 8 piso, para sa'yo na. Kahit hindi mahal ang mga bagay na ito, pinaghirapan at pinagpaguran ng tatay ko, ang pag-ipon para mabili ang mga ito. Hindi ko hahayaang bastusin mo siya. Ate, gusto na naman niyang manakit. Bilisan natin, may iba pa tayong gagawin. Elsie, alagaan mo ang mga magulang mo. Ako na ang bahala dito. Talagang karapat-dapat kang maging manugang ko. May lakas ng loob. Kaysa mag-aksaya ka ng oras dyan, tumawag ka na lang ng tulong. Ayoko namang, masaktan ang manugang na matagal ko nang inaasam. Hoy, Tia, nandito ako sa lumang bahay. Pumunta ka rito agad. 5 segundo lang. Huwag kang mag-alala. Nandito si Tia. Maliit na bagay lang ito. Hindi pwede, hindi ba't napagkasunduan natin? Huwag mo akong iwan, ligtas naman ang mga magulang ko, huwag kang mag-alala. Paano nangyari ito? Anak, umurong ka. Bahala na ang anak ko dito. Siya. Tia, huwag mo nang isali si Shai Tao sa kalokohan. Isang batang hamog lang ito. Makakaharang pa ba sa mga ekspertong hinir ko? Sugurin ninyo silang lahat. Bugbugin ninyo hanggang mamatay. Ito. Hoy, may lason tong bata. Bilisan mo. Hoy, tumigil ka dyan, huwag kang aalis. Anak, huwag mong habulin ang natalo. Oo nga, anak, huwag mo silang pansinin. Mag-uumpisa na ang pagpupulong para sa tagapagmana ng Ning. Mag-uumpisa na. Tara't makisali tayo sa saya. Tay, alam mo ba kung sino ang pagmamana ng Ning? Ang hirap natin. Paano natin makikilala ang ganoong klaseng tao? Mahirap. Ganito na ba ngayon ang mga mahirap? Oo nga, tignan natin. Tignan natin. Baka may bago. Tara na. Ang mga taong ito, Ang mga taong ito, ang gagaling, di ba? galing. Sobra pa. Kalahati ng mga mayayaman at makapangyarihan ay nandito. Yung isa dyan, ay si Ginoong Zunang, Kaisheng Group, hari ng Renewable Energy. Tapos yung isa pa, si Ginoong Manang Jinso Group, kalahati ng mga mall sa lungsod, ay sa kanya, siyang hari ng negosyo at kalakalan. Ang lalakas pala nila. At meron pang, pinakamayaman sa Beijing, si Ginoong Zhu, pati ang panganay na anak ng kilalang pamilyang Lu nandito rin. Sa ordinaryong araw, para lang makita ang isa sa kanila, kailangan pang magpa-schedule ng maaga. Talagang karapat-dapat sa titulong. First Capital, ang handaan para sa tagapagmana ng pamilyang Ning. Hindi ko akalain na ang pamilyang Ning ng First Capital ay nasa aming baryo pala. Ako rin, hindi ko inaasahan. Sobrang nagulat ako. Hala, Saan ka pupunta?
Malaking pamilya ito, hindi natin kaya makipag-away sa kanila. Ay, hindi ko napansin. Hoy, muntik na akong pumunta sa maling lugar. Hoy. Shenki, ano ba ang gusto mong gawin? Shen Fuyao. Dinala mo pa ang asawa mong to, pati buong pamilya mo, para lang makikain ng libre? Hindi mo ba nakikita, na hindi lugar para sa mga tulad ninyong? Walang kwentang tao ang lugar na ito? Mas mabuti pang, maging maunawain kayo, at umalis na kayo ng walang ingay. Lalo na ikaw. Mura mong klase. Kung hahawakan mo pa ang lalaki ko, mag-ingat ka, sisirain ko talaga ang buhay mo. Hoy, Chen. Dito, ito ay handaan para sa tagapagmana ng pamilyang Ning. Magmamalaki ka pa rito, sa tingin ko. Ayaw mo ng pondo ng Ning. HMP. Mga probinsyano kayong lahat, ipinagmamalaki mo, naning ang apelyido mo? Sasabihin ko sa inyo, ang Chen ko, malapit na pandohan ng Ning. Sa oras na yon, dapat igalang ako nila. Ano kayo? Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng gwardya para palabas kayong lahat. Subukan mo. Halika. Hoy, huwag kang magmadali, tignan mo sa labas. Nakita ang boss. Ang batang babae, parang bata pa. Pero siya ang leader ng Black Sparrow at Black Dragon. Tumayo ka. Huwag nang ganyang pagpapakitang gilas. Dito sa Ning, ipapahayag ang tagapagmana. Dapat tayong maging simple. Huwag nating galitin ang mga Ning. Ginoo, Ning ang pinakamalaking kapital sa mundo. Dito ipapahayag ang tagapagmana. Parang medyo nakakahiya. Papa, ikaw, may namuo sa lalamunan mo. Oo, namuo. Baka, ang mga Ning gustong maging mas malapit sa mga tao. Sa totoo lang, ang mga mayayang pamilya sa ganitong level, hindi nila kailangan ng pagpapakitang tao para ipakita ang kanilang estado. Ang kanilang reputasyon mismo ay sapat para magpaalab sa lahat. Hindi ko inakala. Malaki talaga ang ating barangay. Dito ako lumaki, pero hindi ko narinig na ang tagapagmana ng Ning Capital ay nasa ating barangay. Ang mundo ng mga mayaman ay hindi ko talaga maintindihan. Dad, hindi tama. Bakit sila nakatingin sa direksyon natin? At lalo na yung dalawang importanteng tao. Ang tingin nila sa atin ay hindi parang tingin sa ordinaryong tao. Parang nakatingin sila sa tagapagmana ng Ning Capital. Huwag kang mag-overthink. Siguro iniisip nila na maganda ang Fuyao. At tingnan mo, marami siyang kasamang mga taong nakablock. Siguro, nagtataka lang sila. Ay, Tama ang sinabi ng dad. Siguro ang mga kasama ko ay masyadong nagpapakitang tao. Maghintay kayo sa labas, huwag kayong tumambay dito. Sige, boss. Kayong mga ito ay nandito pa rin. Akala mo ba, sa pagtambay dito, ay magiging sekeda at lumipad sa langit? HMPH, kayo lang dalawa. Isang hamak na nagtitinda sa tabi-tabi, isang nasa underground, ay may karapatan dito. Umalis na kayo, baka hindi lang, kapag dumating ang mga tao ng Ning Group, ay ituring kayo parang mga asong mabaho at palayasin. Parang mga tao na pinalayas gaya ng aso. Ikaw lang, matandang hayop. Anong sinasabi mo? hinahamon mo ako. Sige, tignan natin. Tignan natin kung sinong aalis dito na parang asong mabaho, na paalisan. Ay, tatay, hindi naman bahay natin to. Bakit nagdrama ka na naman? Ay, tama ang sinabi ng anak ko. Tumahimik ka nga. At tama rin ang sinabi ni Chenki. Hindi talaga dapat narito tayo. Dapat narito tayo. Wala tayong imbitasyon. Kapag na-offend natin ang Ning Capital, talagang wala tayo. Umalis na tayo. Anong alis-alis? Lahat ng tao sa barangay natin ay pwede pumunta dito. Kung wala tayo, hindi matutuloy to. Huwag kang matakot. Nandyan na naman. Array! Array! CJ, uwi na tayo at maglaro tayo. Ginoong Chen. Binibining Chen. Sabi sa akin ng assistant ko, si Binibining Ning Sian, ay ibabalik na ang listahan ng pamumuhunan ng Ning Clan. Isama nyo naman ang pamilya namin. Matagal na tayong magkakilala.
Wala kang hiya sa pagbanggit ng samahan sa akin? Halika, halika, halika. Tingnan mo itong kamay ko. Muntik na masira. At lahat yun, salamat sa iyong mahal na anak na babae. Maliban na lang kung papaluhurin mo siya sa harap ng lahat ng mga importanteng tao. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos, mula ngayon maging masunurin siya at maglingkod ng maayos sa akin. Saka ko lang pag-iisipan na magsalita ng mabuti para sa pamilya nyo sa harap ni Binibining Ning mamaya. Kung hindi, kapag ang Ning plan ay namuhunan na sa pamilya namin, pababagsakin ko ang pamilya ninyong Shen. Sandali lang po, susunduan ko na ang suwail na anak kong iyon para humingi ng tawad. Suwail na anak? Ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, si Fuyaw ay babae ko. Kung gusto mong saktan siya, dapat mo munang lampasan ako. Ikaw lang, isang mabahong tiyanggerong hamak na tao, ang may karapatan manghimasok sa usapin ng pamilya ko. Shen Wanlong, huwag kang magkagulo dito. Ang bida ngayong araw ay ang Ning Capital, ang anak ng pamilyang Ning. Nandito ka para kay Chenki. Nakikisawsaw ka. Nakikisawsaw? Kung ngayon din. Sa harap ng lahat, ay lumuhad ka kay Ginoong Chen. Saka ako nakikisawsaw. Luluhod lang ako sa langit, lupa at sa aking ina. Walang karapat dapat pa riyan. Ikaw na walang utang na loob na anak. Ang pag-asta mo, hindi magdadala ng mabuti sa'yo. Hamak na tao. Huwag mong isiping dahil nasa nayo ng Ning ka, hindi kita gagalawin. Paglabas mo sa bulwagang ito, gagawin kitang hindi makakain at makalayo. Hindi ko na kayang panoorin ito. Shen Wanlong. Ikaw na nasa kalagitnaan ng 50. Ang pagiging pasaway mo, dapat may hangganan din. Ano ka ba, at ganyan kang makipag-usap sa akin? Kung gayon, tingnan mong mabuti. Kung sino ako. Ang mukhang ito. Parang nakita dati. Parang, ang chairman ng Ning Capital. Tatay, anong nangyayari? Kailan ka pa naging chairman ng Ningxia Capital? Ang mga tao mula sa Ningxi Capital ay wala pang nararating. Isang probinsyano ka lang nakamukha ni Chairman Ning. Ganoon lang yan. Ano? Nakasuot lang ng magandang damit. Nagmamalaki ka na sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait sa akin si Tito Shen. Huwag mo siyang siraan at insultuhin dito. Anong klaseng tao ang tatay ko? Hindi yan dapat pakialaman ng isang dayuhan. Akala mo madali kaming apihin? Kailangan mong humingi ng tawad sa tatay ko. Isang probinsyano, hihingan mo ako ng tawad? At ikaw, walang utang na loob na anak? Mayaman ng pamilya, Chen, di mo pinahalagahan. Nakisama ka pa sa mga probinsyano. Nakakahiya ka sa pamilya, Shen. Ang bastos mo. Nagwawala ka sa nayong Ning. Humingi ka agad ng tawad sa asawa ko at sa iba. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa nayong ito. Ha ha ha. Mga taong walang pinag-aralan, mga barbarong taga-probinsya. Sasabihin ko sa inyo, malakas ang koneksyon ni Young Master Chen. Kung makakapalag kayo sa akin ng kahit isang hibla ng buhok ko, bukas, ang Nayong Ning ay maghahirap. Ano ba si Chenki? Kung gagalawin niyo ang Nayong Ning, kahit mawala pa ang buhay ko, papahirapan ko kayo. Shen Wanlong, Nayong Ning ito. Hindi mo pwedeng paglaruan. Humingi ka agad ng tawad sa dalawang to. Saka kita pakakawalan. Humihingi ako ng tawad? Hoy, ikaw. Akala mo ba talaga ikaw na ang chairman ng Ningxi Capital? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, hindi lang ako hihingi ng tawad. Sasampalin pa kita, impostor. Anong gagawin mo? Ako, Hinampas mo ang tatay ko, papatayin kita. huwag kang magpadalos-dalos. May paraan ako. Shen Wanlong, nabaliw ka ba? Nanampal ka sa harap ng lahat? Wala ka bang respeto sa batas? Mag-apologize ka agad kay Mr. Ning. Kahit gaano kalaki ang problema. Hindi tama ang manampal. Ngayon ang kumperensya sa pamamahayag ng pamilyang Ning. Kumperensya sa pamamahayag ng pagmamana. Nanampal ka dito. Hindi mo binibigyang halaga ang Ning family. Hindi mo ba ito iginagalang? Shen Wanlong, ang sampal mo. Mali ang pinatamaan. Ako. Ano ang problema kung hinampas kita? Isang probinsyano na nagpapanggap bilang chairman Ning. Nagmamando pa sa personal na buhay ko. Hindi ba dapat hampasin? Ayaw mong magbago. Shen Wanlong. Ngayon, dapat mag-apologize kay Mr. Ning ngayon. Kahit hindi kumilos ang Ning family. Ako ang kikilos. Sarili kong ipagbabawal ang Shen family. Hinampes na. Isang probinsyano lang siya. Ano ang problema kung hinampes? Lahat dito ay mga importanteng tao. From di lang talaga ang buong pamilya nila. Dapat matagal na silang umalis. Mabait at simple lang ang buhay ng pamilya ni Tio Ning. Mas mabuti pa sila kaysa sayo, na hindi marunong rumespeto ng daan-daang beses. Huwag mong maliitin ang mga yan. Tama, pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo. Anong karapatan mong tawaging from di ang isang tao?
Ang ganyang pag-iisip tungkol sa estado sa buhay, hindi karapat-dapat na makisama sa amin. Kahit ordinaryong taga-nayon lang si Ginoong Ning, wala kayong karapatang basta na lang manakit at manlay sa kanya. Mag-apologize ka kay Ginoong Ning ngayon din. Mag-apologize ka, nababaliw na ba kayong dalawa? Papa-apologize ninyo ako sa isang Promdi, sila ang nagpapababa ng. Tumigil ka. Walang modo. Ni hindi mo alam ang batayang paggalang. Umalis ka na rito. Oo, umalis ka na. Ayaw naming makisama sa ganyang klaseng tao, sa iisang lugar. Anong sinabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang probinsyano, paalisin niyo ako? Ang sandigan ng aming pamilya, Chen, pero ang kapital ng Ning. Hinaharap ninyo ang kapatid ko. Hindi ba ninyo natatakot na kami ay maghahanap ng pananagutan sa inyo pagkatapos? Oo, napakalakas ng kapangyarihan ng aming pamilya, Chen. Anong kalokohan ang pamilya, Chen? Sa aming barangay Ning, kapag sinumpa mo si Ace at Mang Ning, umalis ka na dito. Ang pagpupulong na ito, hindi na rin dapat sumali. Aling Liu, Mang Wu, paano kayo nakarating? Hindi ko kayo nakita sa pagpupulong kanina. Akala ko kayo ay abala sa bukid. Hindi kami, nandito para tulungan ng pagpupulong na linisin ang basura. Kanina sa pintuan may nakarinig ng asong tumatahol. Sino? Oh, hoy hoy hoy. Anong ginagawa mo? Nagmamalabis ka sa liwanag ng araw. Sasabihin ko sa'yo, kapag nasaktan mo ako, kayang bayaran ng mga probinsyano ninyo. Nagmamalabis. Ito'y paggawa ng tama sa ngalan ng Diyos. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa Ninja Village. HMPH. Ang Ninja Village ay lupain ng Ning family talaga. Lupain ng Ning family. Inimbita ako ng Ning family na pumunta rito. Kayong mga hamak, karapat-dapat kayong mga hamak na paalisin ako. Inimbita ka ng Ning family, hindi para mang-insulto sa mga residente at magmalaki dito. Magmalaki. Tumahimik ka, babaeng hamak. Sa hinaharap, gagawin ko sa'yo sa aking paghahari. Isara ang iyong mabahong bibig. Umalis ka rito. Umalis ka sa Ninja Village. Umalis ka rito. Umalis ka rito. Umalis ka sa Ninja Village. Ayos, ayos. Isang basura lang ang village, di ba? Kapag dumating ang Ning Xiao, titingnan ko kung paano ako makikipaglaro sa inyo. Makikipaglaro. Malaki ang iyong pagmamalaki. Ning Chongwei, pinapaalis na nila ako. Pakisaway mo nga sila. Kung gusto mong manatili dito, tumahimik ka. Sige, kapag dumating na si Ning Xian, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Natraffic si MS, Ning Xian. Baka hindi na umabot sa tamang oras. Ipapahayag ko na ngayon sa lahat, ang tagapagmana ng Ning Capital. Sandali. Kahit na hindi dumating si Ning Xian, ibig mong sabihin, hindi mo nahihintayin si Young Master Ning at ang chairman? Ning Chongwei, palagi kang nagdidikta ng sarili mong gusto. Sinusubukan mo bang alisin sa poder, ang chairman at si Young Master Ning? Sa buong lugar, kayo lang, ang mga tanga, na hindi pa alam. Na narito na sa venue ang chairman at si Young Master Ning. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kung narito sila, hindi kaya sila makikilala? Nagbigay na sila ng pahiwatig sa'yo. Sige, sabihin mo nga. Alin sa mga ito si Young Master Ning? HMPH. Ipinahahayag ko na ang nag-iisang tagapagmana ng Ning Capital, si Young Master Ning, ay ang kapatid kong lalaki, si Ning Zi. Ano? Ning Chongwei, nababaliw ka ba? Sinasabi mo sa akin, na itong mabahong tinderong ito, ay ang panganay na binata ng pamilyang Ning? HMP, tama ang sinabi ni Jichen, kung siya ang tagapagmana, ang taong probinsya nung iyon, ay magiging tagapangulo Ning na? Kanina ko pa siya sinampal. Kung may ganitong pagkakakilanlan siya, matagal na sana akong dinala ng mga bodyguard. Tama nga, dumating na si Ginang, Ning Xian. Paumanhin, nahuli ako dahil sa trapiko. Nagsimula na ba ang seremonya ng pagmamana? Ay, Ginang, Ning Xian. Sa wakas dumating ka na. Ning Chongwei. Na sinasabing ang taong probinsya nung ito ang tagapagmana. Tiyak na nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Tama ba? Hoy, Ginang, Ning Xian, sabihin mo agad sa amin, kung sino ang tunay na tagapagmana. Prez, Ning. Ikaw ang isa sa mga pinuno ng pamilyang Ning. Tanging ang sinasabi mo ang pinaniniwalaan namin. Sino ang tinatawag ninyong taong probinsyano? Tita. Hoy. Tita. Tita. Lahat. Tama ang sinabi ni Chongwei.
Si Ning Zi, talaga ang tanging tagapagmana ng Ningxi Capital. Ha? Ano po ang sinasabi ninyo? Kung siya ang tagapagmana ng Ningxi, paano siya maaaring magtitinda sa kalye? Possible. Street vendor. At ang tita niya ay Ning Xiaoxian, hindi Ning Xian. Oo, Nagkamali po ba kayo? nagkamali. Ang tagapagmana ko ng Ningxi. May karapatan ka bang magduda? Nakikita mo ba ang taong ito? Ito ang aming Ningxi Capital na chairman, Mr. Ning Aguo. At siya rin ang ama ni Ning Zi. Wala na. Ang buong Chen family ay wala na. Sigurado akong mamamatay. Papa, ako ang tagapagmana. Ikaw ang chairman. Ano ba talaga ang nangyayari? Papa, ako ang tagapagmana. Kayo ang chairman. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang tradisyon ng pamilya natin. Ang bawat tagapagmana ay dapat mamuhay sa isang payak na kapaligiran para maasa. Sa pinakamababang antas, dumaan sa hirap at pagsubok. Kapag malapit ng magmana at handa ng humawak ng responsibilidad. Saka palang malalaman ang tunay na pagkatao. Hoy, naalala mo ba? Ang sinabi ko sa'yo noon, na may sikreto akong, hindi na may tago, ito yun. Ang pamilya natin, itinatago lang ang yaman. Yan pala ang sikretong sinasabi mo sa akin. Papa, Mama, ang hirap ng pinagdaanan ko dahil sa pagtatago ninyo. Sa mga nakaraang taon, para lang makasama ako sa hirap, marami rin kayong tiniis, di ba? Naghirap kayo para sa akin. Ikaw. Hindi mo kami sinisisi. Siyempre hindi. Naiisip ko lang, marami rin kayong tiniis. Kaya yung mga dekalidad na gamit sa bahay, yung red rice, yung golden nanmugud, pati na ang mga antigong, sinira ni na Chenki, tunay lahat yun, hindi pek. Tunay lahat yun. Fuyaw. Yung set ng blue and white porcelain na gusto mo, gawin na nating alay ng pag-ibig ninyo. Sige, Mama. Salamat. Manugang. Nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Nakasagasa ako sa inyo. At kay Chairman Ning, pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Dahil na rin kay Fuyo, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pag-usapan natin ang pagmamahal ng ama at anak. Nang inyong apihin ang aking mga magulang at pilitin si Fuyo na magpakasal. Naisip mo ba ang pagmamahal ng ama at anak? Umalis ka. Ginoong Ning, Ginang Ning, ako ang nagkamali. Hindi ko dapat kayo ininsulto, lalo na't hindi ko dapat ininsulto. Si Chairman Ning. Si Chairman Ning at ang nayo ng mga Ning. Ituring ninyo na lang akong hangin na pinalabas at hayaan na. Tama, nako, Ginoong Ning, aminin namin, nagkamali kami. Maging mabait po kayo, at patawarin kami ngayong pagkakataon. Pagkakataon? Nang inyong insultuhin ang aking mga magulang at apihin si Fuyo. Naisip ba ninyong bigyan sila ng pagkakataon? Tao, palayasin ang tatlong ito. Simula ngayon, I-block ang lahat ng resources ng Chen at mga proyekto. Bukod pa riyan, gumawa ng listahan ng bayad pinsala para sa mga antigo. Opo, Ginoo. Ginoo, Ginoo, Ginang. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Huwag nang bumalik. Isa pa. May i-anunsyo pa ako. Ang Ning Group, na matagal nang kulang ng investment assistance slot, ay ibibigay kay Fuyaw. Ibigay sa Shen Group. Ako. Xiao Shen. Ito ay nararapat sa iyo. Napakabuti mo sa anak ko. Ito ay para sa iyo. Salamat, tatay. Salamat, inay. Hindi ko kayo bibigin. Ang galing ngayon, bunso. Mamaya, ate ang bahala sa'yo. Eight. Sana ang galing ko mamaya ay masaya ka rin. Bunso, buntis ako. Ano? Magiging ama na ako. Ang saya-saya, magiging ama na ako. Masisiraan na kami ng ulo ng sanggol sa pagyanig mo. Ako rin, masisiraan na ako sa tuwa.